Rafaela's point of view. Mommy looks pretty, right, Daddy? Nangingiting saad ni Summer nang makita ang paninitig ni Clint sa akin. Walang isinagot si Clint. Inilipat niya lang ang tingin kay Summer at tipid ng umiti bago kumuha ng upuan palapit sa mesa. Si Rain naman ay nasa tabi ko na, kaya naupo na rin ako sa upuang nasa malapit sa akin. Kung kanina naiirita ako sa kanya, ngayon maayos na kahit paano ang mood ko. Siyempre nariyan si Summer at si Rain. Kahit pa yata gaano kasira ang araw ko kapag nakita ko sila at ngitian nila ako, malulusaw agad ang kahit na anong negatibong nararamdaman. Mommy, you really know how to play? Kinalabit ni Rain ang braso ko, dahilan para mapatingin ako sa kanya at agad nang umiti. Kinindatan ko siya bilang sagot at bumaling kay Clint na ngayon ay tapos nang ayusin ang chessboard. Daddy knows how to play! Matatalo namin kayo! Nangingiting sabi ni Summer sa amin at bumaling naman kay Clint sa huli. Di ba Daddy? I'm sure we can beat them now. Nagngitian sila at napailing naman ako. Daddy's girl si Summer, wala iyong duda. Nagkatinginan kaming dalawa ni Clint na bumaling siya sa akin. Agad ko naman siyang ginitian. Kaya sa suklian ng ngiti ko, nagsalubong ang kilay niya at bumaba ang tingin niya sa labi ko, pabalik ulit sa mga mata ko. Nang magsimula ang laro, sinimulan niya iyon sa three moves technique. Pero agad ko naman yung naiwasan, dahilan para mapansin niyang alam ko ang plano niya. Well, I can do that also. Kaya alam ko ang strength and weaknesses nito. Hindi ko lang alam kung ilang minuto ang tinagal ng unang laro, pero nanalo pa rin kami. Ngayong pangalawa na, nangingiti na naman ako. Check! Nag-angat ako ng tingin nang mailipat ang horse sa tamang pwesto. I gave up my queen para magkaroon ng open space at makapasok ang horse para ma-check ang king. Hindi niya ako tinignan. Dahil nakatingin lang siya sa chessboard at mukhang hindi niya na naman napansin na iyon ang plano ko. Wala na yan. Pangaasar ko pa sa kanya. We won again, Mommy! Inosenteng tanong ni Rain. Tumango ako at natawa. Nang balingan namin si Summer, nakatulog na pala kaya walang nagrereklamo. I heard a soft groan from Clint. Tila ngayon niya lang natanggap na talo nga siya. Fine. Then he chuckled. Nagkatinginan kami kaya sumag akong umiti sa kanya para maasar siya. Pero nagkibit lang siya ng balikat. He knows how to play. Sadyang kailangan lang maisahan siya para manalo. Ang ingay ng pagtulak ng tansong gate ang umagaw sa atensyon naming lahat. Binuksan iyon ng isa sa mga bodyguards ni Clint at pumasok ang isang lalaki. Mukhang bagong bisita na naman ni Clint. Hey man! Bati nito at nagtaas pa bahagya ng kamay. Kumunot ang noo ko nang mas naging malinaw sa paningin ko ang lalaki. He's only wearing a button-down shirt at khaki shorts. Pero mukha siyang modelo dahil sa kakisigan ng katawan at sa gwapong muka. Hindi lang ako sigurado kung nakita ko na ba siya noon sa isang commercial sa TV o sa isang magazine. Parang pamilyar kasi siya. Tumayo si Clint para salubungin ang lalaki pero tumigil din siya na makaapak na ang kaibigan sa hagdan at tumuloy palapit sa amin. Sinusundan ko naman ang tingin ang galaw ng lalaki dahil may kutob talaga akong nakita ko na siya. Hindi ko lang maalala kung saan at kailan. What brought you here? Walang buhay na tanong ni Clint. Dahil sa tanong niyang iyon, pumaling sa kanya ang tingin ko at nakitang hindi maipinta ang kanyang muka. Anong problema? Hindi ba sila maayos? Biglang natawa ang lalaki at napasulyap sa akin bago tumingin ulit kay Clint. Ngunit ibinalik niya rin sa akin ang tingin at mas nagtagal iyon. Kaya mas naging pamilyar sa akin ang gwapo niyang muka. Tama ako. Hindi sa magazine o sa commercial ko siya nakita. Personal ko siyang nakita noon. Khalil Balboa ang pangalan niya. Sa isang charity program noon, nakita ko nagsasalita siya sa harap at may ipinapaliwanag. Isa siyang mayaman na negosyante at aktibo sa mga charity. Bumaling siya ulit kay Clint at natawa na naman. I'm just checking you here man. Kagabi lang ako nakarating galing sa trip. Kaya ngayon lang ako nagkapanahon na puntahan ka rito. I didn't expect that your family is here also. Akala ko ikaw lang. Aniya, tumalim ang tingin ni Clint kay Khalil bago ako balingan ng tingin. Walang salitang lumapit sa amin si Clint at hinawakan ang braso ko para maitayo mula sa pagkakaupo. Dahil sa lapit niya sa akin, mas nakita ko ang madilim niyang anyo. Get inside, patulugin mo na si Rain. Aniya sa malamig na boses. Kunot ang noong tiningnan ko siya nang lumapit siya sa mahimbing na natutulog na si Summer at binuhat iyon ng maingat. Come on, tawag niya. Hinawakan ni Rain ang kamay ko at kibit balikat na hinila ako. Sumunod naman ako at hindi na pinansin ang bisita dahil nasa likod namin si Clint, nabuhat-buhat si Summer.
Nang makapasok kami sa loob ng bahay tuloy-tuloy papunta sa kwarto ng mga bata, ay agad niyang ibinaba si Summer sa kama nito. Si Rain naman ay bumitaw sa kamay ko at nahiga sa kanyang kama. Binalingan ako ni Clint nang maayos niya ang pagkakahiga ni Summer. "Huwag kang lalabas." Bilin niya pa. Kunot ang noong sinundan ko siya ng tingin nang lumabas siya ng kwarto at isinarado ang pinto. Tiningnan ko si Rain na bigla siyang humagikik nang makalabas ang ama. "Daddy is jealous." Nakangiti niyang saad. "His what?" Mas lalo pang nangunot ang noo ko at naglakad palapit sa kanya para patulugin siya. "He is jealous, Mommy." Payak niyang sagot na para bang alam na alam niya ang salitang iyon. "You're so beautiful now, Mommy. He is jealous. Maybe he doesn't want his friend to look at you. Ang ganda-ganda niyo po, Mommy." Ngiting sabi ni Rain. Marahan naman akong natawa sa kanya. Batang to. "You don't see it, Mommy?" Sumeryoso na siya ngayon. Gusto kong tampalin ang sariling noo. She is only a 5 years old little girl, but she acted more mature than a usual kid. Kung anong kulit ni Summer ay kabaliktaran naman iyon ni Rain. "Daddy loves you. He doesn't want others to look at you." Dagdag niya pa bago ipikit ang mga mata at ngumiti. Natigilan ako. Anong sabi niya? Ilang beses akong napakurap at unti-unting umiling. Itong batang to, mas marami pa ang alam kaysa sa akin. Watched how Summer and Rain peacefully fall asleep after dinner. This time I didn't sing for them. Nagkwento lang ako ng mga alam kong kwentong pambata. At nang matapos ako, doon naman ang pagtulog nila. Ang makasama si Summer at si Rain, yun ang nagpapagaan sa kalooban ko. Makita ko lang sila kahit pagod ako o sira ang araw ko, nakakalimutan ko yun agad. Minsan naiisip ko ang swerte ni Eudora. Ang swerte niya sa buhay. Nasa kanya ng lahat. Pamilyang masaya, mga anak na papangarapin ng ibang mag-asawa. Asawa na maalaga at buhay na hindi naghihirap. Dati isa lang naman ang gusto ko. Ang tumakas sa buhay na meron ako at maging malaya. Pumunta sa ibang lugar, magtrabaho at maging masaya. I dream for a peaceful and happy life. Ang buhay ko ngayon, ang buhay ni Eudora na hinihiram ko, ito ang buhay na gusto kong maranasan. Ilang minuto pa ang tinagal ko sa kanilang kwarto bago nagpa siyang lumabas para pumunta sa kwarto. Wala roon si Clint, katulad ng madalas mangyari. Minsan nga naiisip ko hindi talaga siya rito natutulog sa kwarto. Sa isipin na iyon, parang nakaramdam ako ng hiya. Kwarto niya to, bahay niya, pero ako ang gumagamit sa malaking kama na nasa harap. Hinagot ko ang duvet na nasa ibabaw ng kama at hanggang ngayon ay maayos pa rin ang pagkakalagay. 9:30 na pero wala pa rin siya rito sa kwarto. Sa mga nagdaang araw, maayos naman lagi ang tulog ko. Malaki ang tiwala ko kay Clint at naniniwala akong wala siyang gagawin na masama sa akin. Malalim akong napabuntong hininga at tumungo sa hagdan pababa para tingnan kung naroon siya. Wala siya sa salas, wala rin sa kusina, kaya lumabas ako para tingnan siya sa balkonahe at nakita siya roon na nakatutok ang tingin sa MacBook na nasa harap. Mukhang abala na naman sa trabaho niya. Nanatili akong nakatayo malapit sa kanya at tinitingnan kung paanong mabilis siyang nagtipa at kalaunan titigil para magbasa. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya, pero alam kong trabaho iyon. He tilted his head and massaged his nape. Mukhang masakit na rin ang likod niya dahil sa pag-upo ng matagal. Marahil napansin niya ang presensya ko, kaya lumingon siya sa akin habang hawak pa rin ang batok. Nang magtama ang mga mata namin, saglit na lumundag ang puso ko, lalo na at nakita kong pagod ang mga mata niya. "Coffee?" Mababa ang boses na tanong ko. Lumakad din ako palapit sa kanya at tumigil sa likod niya. "Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Magtatagal ka pa rito para hindi ka antukin." Ipinatong ko ang dalawang kamay sa magkabila niyang balikat at pinisil iyon ng bahagya. May kung anong kuryente ang gumapang sa buo kong katawan dahil sa ginawa ko. Dahilan para mas lalong lumakas ang pintig ng puso ko. Pero pinagpatuloy ko pa rin iyon sa mas maingat, ngunit madiin na paraan. Ang malapad at matigas niyang likod ay abot kamay ko. Nahahawakan ko. Napipisil ko at nagpapasalamat akong hindi siya lumilingon sa akin dahil namumulang pisngi ko. "Hindi na, matatapos na rin naman ako rito." Tila napapaos niyang sagot. Tumango ako kahit hindi naman niya nakikita. I know how to properly massage body pain. Noong high school itinuro sa amin iyon sa TLE na subject namin. At nagpapasalamat akong nakinig ako ng maayos dahil ngayon may saysay iyon. He groaned suddenly. Natigilan ako nang marinig iyon. It is like a lazy drawl from a wild animal, but still it pleases me to hear him. Ang sakit ng likod ko. Aniya at natawa.
Kinagat ko ang ibabang labi hindi sa sinabi niya, kung hindi dahil sa pag-angat baba ng kanyang balikat dahil sa pagtawa. Hindi niya pinagpatuloy ang ginagawa. Tila mas gusto niya mag-focus sa ginagawa ko sa kanya. Kaya pinag-igihan ko ang pagmamasahe. Ayaw ko man siyang distorbohin, pero narito na rin naman ako sa likod niya at minamasahe siya. Nang matapos ako, agad akong bumitaw sa kanya at siya namang paglingon niya sa akin. I'm half smiling at him while he's looking at me with full smile. Akala ko ay hanggang doon lang kami, pero hinawakan niya ang kamay ko at iginiya papunta sa harap niya. Bahagya niyang itinulak ang upuan para maharap din ako at walang pag-aalangan na hinila ako paupo sa hita niya. Clint! Pigil ang sigaw na iyon. Nabulabog ang katahimikan ng gabi dahil sa tawa niya. Namula ang pisngi ko dahil doon, kaya nag-iwas ako ng tingin at itinuon iyon sa MacBook na nasa gilid ko. Unti-unting humupa ang kanyang tawa at nang pumatong ang kanyang noo sa balikat ko, tila nanigas ako. Hindi ko alam kung gagalaw ba ako o mananatili na ganoon ang posisyon ko. Pumalibot ang kanyang kamay sa bewang ko. I'm sorry, he softly whispered. Sorry? Saan? Mas lalo niya akong hinapit palapit. Marahan niyang hinahaplos ang likod ko, dahilan para lumalim ang paghinga ko. Inayos niya rin ang pagkakapatong ng kanyang noo sa balikat ko. Sa pagkakataong ito, dumadampi na ang tungki ng kanyang ilong sa masele na bahagi ng leeg ko. Ramdam na ramdam ko ang mainit niyang hininga sa balat ko. How's your day? Malalim siyang huminga. Hindi ka ba napagod nila Summer? Gusto kong umiling pero kaunting galaw ko lang. Alam kong dadampi na ang kanyang labi sa leeg ko. Kinakabahan tuloy ako. Hindi naman. Hindi ko makilala ang sarili kong boses. Para iyong napapaos. Sorry for being busy today. He sighed again. May mga problema lang na kailangan ayusin. Sorry. The way he whispered sorry, it is begging and heart-melting. Alam kong buong araw na busy siya. Simula nang makaalis iyong si Khalil, nagsimula na rin siyang maging abala. It's okay. Marahan kong bulong, ngunit sapat para marinig niya. Kung nag-aalala ka sa mga bata, maiintindihan naman nila iyon, Clint. Matatalino sila Summer at Rain. Alam nilang kailangan mo pa rin magtrabaho kahit nasa bakasyon tayo. My heart beats fast and it hurts. Hindi ko alam na ganito pala yon. Na sa oras na malakas at mabilis ang tibok ng puso ng isang tao, ganito pala iyon kasakit. Hindi ko magawang huminga ng maayos. Pero kung nahihirapan man ako ngayon sa nararamdaman ko, hindi niya iyon makikita sa mukha ko. Besides, hindi ka nagkulang ng oras sa kanila. Hindi mo sa kanila ipinakita na mas importante ang trabaho kaysa sa kanila. You've been the best daddy for them. I heard him chuckled. Tuluyang dumampi ang labi niya sa maselan kong balat, dahilan para mas kumabog ang dibdib ko. Kasabay ng paggapang ng init at kuryente sa buo kong sistema. You think so? He asked as he showered me with small kisses on my sensitive skin. Napapikit na lamang ako dahil nanghihina ako. Siguro kung hindi niya yakap ang bewang ko, baka nahulog na ako kanina pa. Yeah. Kinagat ko ang ibabang labi nang maramdaman ang paghapit niya pa sa akin lalo. Those small kisses turned into wet kisses. Wala sa sariling napakapit ako sa braso niya dahil sa kakaibang sensasyon na dulot ng mga halik niya. Kung magpapatuloy iyon, hindi ko na alam kung makakaya ko pa ba. Tumigil siya saglit at nag-angat ng tingin. Binuksan ko ang mapupungay kong mga mata at nagsalubong ang tingin namin. Dahilan para mas lumiyab ang init na unti-unti akong tinutupok. God, save from this temptation. Ngunit tuluyan akong nawala sa tamang kapit ng realidad nang lumapat ang kanyang labi sa labi ko at walang pag-aalinlangan na inangkin iyon. My lips trembled with the soft brush of his lips. Humigpit ang kapit ko sa sleeve ng kanyang damit para humanap ng pwedeng kakapitan dahil pakiramdam ko mahuhulog ako nang wala sa oras. He made his move inside my mouth without difficulty. Impit akong napaungol nang maramdaman ang kakaibang init na gumapang sa kaibuturan ng pagkababae ko. Now, I am facing him and he is pulling me closer to him, like we are not close enough. Gumapang ang kamay ko papunta sa kanyang batok. Para iyong may sariling isip. Hinapit niya pa ako palapit hanggang sa lumapat ang dibdib ko sa matigas niyang dibdib. At mas lalo pang naglumiyab ang init na nararamdaman ko. Every stroke, every move, every trick of his playful tongue can send shivers down to my spine. Sinusundan ko ang bawat galaw niya. Naglilikot na rin ang kamay ko sa dibdib niya. At buong buhay ko hindi ako naging uhaw sa halik ni numan kung hindi sa kanya lang. Nang bumaba ang kanyang labi patungo sa sensitibong balat sa aking leeg, tuluyan na ako nagpakawala ng impit na halinghing. I heard him curse.
Pero pinagpatuloy niya ang ginagawa hanggang sa muling bumalik ang kanyang labi para halikan ako. Wala na akong maisip sa mga oras na to kung hindi ang mga halik niya at ang dulot nito sa akin. Para akong tuluyang sinisilaban at bawat haplos at halik niya ay mas lalong nagliliyab ang apoy sa pagkatao ko. Bumaba muli ang halik niya patungo sa leeg ko at dahan-dahan na umakyat patungo sa tenga ko. He kissed my earlobe and I couldn't hold it anymore. Natupok na ako ng tuluyan ng apoy. Clint! Namamaos ang boses ko nang sambitin ang pangalan niya. Kahit ako hindi na makilala ang boses ko. Paanong nagagawa niya to sa akin? Tumigil siya at ipinatong ang noo sa balikat ko. Sunod-sunod na malalim na hininga ang pinakawalan niya. Shit! He cursed hard. Kinagat ko ang ibabang labi at tuluyang tinamaan ng hiya nang makita ang hitsura naming dalawa. Narito pa rin ang kanan kong kamay sa kanyang batok at nararamdaman ko pa rin ang mahigpit niyang yakap sa bewang ko. Kung may makakakita sa amin ngayon, paniguradong madumi agad ang iisipin. Dahan-dahan kong tinanggal ang kamay ko at ipinirmi iyon sa ibabaw ng aking hita, habang ang apoy na lumalamon sa akin kanina ay humuhupa na at napapalitan ng matinding kahihiyan. Nang lumayo siya sa akin at tingnan ako, agad akong nagbaba ng tingin dahil sa kaba at hiya. Diyos ko, anong katangahan tong ginawa mo, Rafaela? Alam kong nakatitig siya sa akin, pero hindi na ako nagbalak na tingnan din siya. Nanginginig ang kamay ko at nanlalamig ang buo kong katawan. Naramdaman ko ang paglapat ng kanyang labi sa gilid ng aking noo. Umakyat ka na. Susunod na lang ako. You need to rest now. Masuyo niyang sabi. Madali akong tumango at tumayo. Agad akong nakawala sa kanya. Nakakahiya ka, Rafaela. Good night. I managed to say before walking away. Malalaki ang hakbang nang pumasok ako at nang makarating sa salas halos tumakbo na ako patungo sa kwarto. Nang maisarado ko ang pinto, napasandal ako roon at tuluyang nanghina. Lumilipad pa rin ang isip ko sa mga ginawa kanina. Ang imahe ng pangyayari ay mas lalong nagpabilis sa tibok ng puso ko habang pinipilit iyon. Hindi na ako makahinga ng maayos dahil sa pinaghahalo-halong emosyon. Galit, sakit, kahihiyan. Galit para sa sarili ko dahil nagpadalos-dalos ako sa mga desisyon ko. Nakalimutan ko na mag-isip ng tama. Sakit, hindi ko rin alam kung bakit nasasaktan ako. Hindi ko maipaliwanag. Higit sa lahat, kahihiyan. Hindi naman ako ganun ka-inosente sa mga bagay-bagay. At ang pangyayari kanina sa balkonahe ay mas nagpamulat sa akin sa realidad. Masyado ako nagpadala sa init na hatid ng apoy ng kamunduhan. Kulang na lamang ay magmakaawa ko sa kanya dahil sa wala na akong sa tamang pag-iisip. I cannot believe myself. Nanghihinang lumapit ako sa kama at agad nahiga roon. Hinila ko ang duvet hanggang sa dibdib ko at mabilis ang pumikit. Ngunit ang unang bumati sa akin ay ang imahe ng pangyayari kanina. Gusto kong magalit, pero kinagat ko na lamang ang ibabang labi at mariin na pumikit. Tama na, Rafaela. Huwag mo nang isipin yon. Ilang minuto na akong nakapikit pero hindi ko pa rin magawang makatulog. Hanggang sa magmulat ako ng mga mata at matulala sa dingding. Papasok si Clint panigurado. Magtatabi kami. Tatabi kaya siya? Kesa kabahan pa sa isipin na pwedeng tumabi siya sa akin ngayon at mas nakakahiya iyon, ay parang mas na-curious pa ako kung tatabi pa talaga siya sa akin. Iyon ang matagal ko ng tanong noon, kung saan ba siya natutulog. Laging ako ang nauunang matulog noong mga nagdaang gabi, kaya hindi ko siya nakikitang tumatabi sa akin. Pagkakagising ko naman, walang gusot sa tabi ko at wala na siya sa kwarto. Noon naiisip ko baka sa sala siya natutulog, pero sabi ni Sonia, umaakyat naman daw si Clint sa kwarto kapag matutulog na. Ibig sabihin, tumatabi siya sa akin. Pero bakit hindi ko maramdaman ang presensya niya sa tabi ko? Sanay ako na walang katabi kapag natutulog, kaya alam ko kung may katabi ako. Nagigising ako kapag may naglilikot sa tabi ko. Para iyong instant reaction kapag may nakahiga sa tabi ko, ang magising agad. Kaso nitong mga nagdaang gabi, mahimbing ang tulog ko at wala naman akong napapansin sa tabi ko. Iwinaksi ko ang hiyang nararamdaman dahil sa pangyayari kanina. Nilabanan ko ang antok at gusto kong malaman kung tumatabi talaga siya sa akin kapag matutulog na siya. 1.5 oras na ako naghihintay at gising na gising pa rin ang diwa ko. Pero wala pa rin siya. 11:00 na pero hindi pa rin pumapasok si Clint. Kung tatabi siya sa akin ngayon, paniguradong hindi ako makakatulog ng maayos pagkatapos na nangyari. Pero gusto kong malaman kung saan siya natutulog. Ilang minuto pa ang itinagal bago ko narinig ang tunog ng seredora. Agad akong pumikit at nagkunwaring tulog. Hindi niya naman iyon mapapansin kung hindi niya ako lalapitan at titingnan mabuti.
dahil natatabunan ng kumot ang katawan ko mula leeg hanggang paa. Pinigil ko ang hininga nang marinig ko ang yapak niya. Mukhang palapit na siya at hindi nga ako nagkamali dahil tumigil siya sa tapat ko. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya dahil nakapikit ako. Abot-abot ang tahip ng puso ko. Baka alam niyang gising talaga ako. Lumukso ang puso ko nang maramdaman ang magaan na halik sa gilid ng noo ko. It was like a feathery kiss, pero parang dinaganan ng bato ang dibdib ko. Narinig ko ang yapak niya papalayo pero hindi bumukas ang pinto at mas lalong hindi ko naramdaman na nasa tabi ko siya. Nanatiling nakapikit ang mga mata ko pero gising na gising ang diwa ko. Pinapakinggan ko ang paligid pero wala. Walang senyales na nahiga siya sa tabi ko pero hindi naman bumukas ang pinto. Kaya alam kong nasa loob pa rin siya ng kwarto. Hinayaan kong lumipas ang oras. Parang mabagal pa iyon kumpara sa paghihintay ko kanina. Hindi ako gumagalaw sa kinahihigaan ko. Takot akong baka mapansin niyang gising pa ako. Nang alam kong isang oras mahigit na rin ang paghihintay ko, unti-unti kong binuksan ang mga mata. Tanging ang nakabukas na stand lampshade ang nabibigay liwanag sa buong silid. Walang bakas ng ingay, walang kahit na ano sa paligid. Dahan-dahan akong humarap sa kanan at nakitang maayos ang kama. Walang Clint na nakahiga. Dahan-dahan kong itinukod ang kamay sa kama para makaupo. Maingat iyong ginawa ko kaya walang ibang maririnig kung hindi ang mumunting kaluskos ko na dulot ko dahil sa munting galaw. Nang makaupo ako ng tuluyan sa kama parang nahulog ang puso ko sa nakita ko. Natutulog siya sa paanan ng kama sa ilalim. Comforter ang hinihigaan niya at may isa pa siyang duvet na ibinalot sa kalahati ng kanyang katawan. Mukhang mahimbing na ang tulog niya. Ibig sabihin sa nakaraang mga gabi, dyan din siya natutulog. Malaki ang espasyo ng kama pero pinili niyang dyan matulog. Bakit? Dahil ba sa nangyari noong unang gabi? O hindi niya lang gusto na makatabi ako? May bumubulong sa akin na ang una ang mas matimbang. Dahil kung hindi niya ako gustong makatabi, dapat una pa lang hindi na niya ako niyaya na rito matulog sa kwarto niya. May magagawa siyang paraan para may matulugan ako kung ayaw niyang narito ako sa kwarto niya. Dahil sa ideyang mas inuuna niya ako at nagagawa niya magsakripisyo para sa akin, gusto kong maiyak. Buong buhay ko hindi ko naramdaman na may ganitong tao sa akin. Hindi ko naramdaman na mas inuunang irespeto ako. He can freely sleeps beside me. Bahay niya ito at asawa niya ako. Walang problema kung magkatabi kaming matutulog, pero mas pinili niya ang ganito. Kaya siguro huli siya laging pumapasok para hindi ko malaman ang ginagawa niya. Kaya mas nauuna siyang gumising para wala akong makita. Someday when you find out the truth, alam kong kamumuhian mo ko. Alam kong magagalit ka sa lahat ng kasinungalingan ko. I am being selfish now. I know very well. Inaangkin ko ang pagkatao ni Eudora para makasama kayo. Kinalimutan ko kung sino ako para lang maging parte ng buhay niyo. Pero kung may pagsisisihan man ako sa buhay, alam kong hindi ito. Dahil sa lahat ng pagkakamali ko, ito ang pinakatama para sa akin. Saglit lang. Gusto ko lang magmahal at maramdaman kung paano mahalin. Pinunasan ko ang takas na luha galing sa mga mata ko at malungkot nang umiti. Hayaan mo magmahal ako kahit hindi pwede. Handa akong masaktan dahil sa pagkakataong ito. Sigurado na ako.